Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kaniyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos dumura at hinipo ang dila nito, tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabi mabuksan. At nakarinig na ito na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang nang kilala sa tangwika, anong buti ng lahat ng kanyang mga ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Papaano po ba kayo gumawa o magtrabaho? Nasisiyahan po ba ang ibang tao? Binibigay niyo po ba talaga ang best ninyo? Sa tindi ng competition ngayon sa pagnenegosyo at pagtatrabaho, laging may edge ang siyang maayos magtrabaho. Yun bang sa kanyang mga ginagawa ay mababawi mo talaga o higit pa ang worth ng ibinabayad mo? Halimbawa po, kumain ka sa isang restaurant, ang pagkain ay masarap ng talaga, mabait pa yung staff, malinis yung CR, maganda yung ambiance. Nagpagupit ka, maganda na yung gupit mo. Malinis pa yung salon, malinis pa yung barberya, may masahe ka pa. O kaya nag-hire ka ng manager, ng operator, ng cleaner, ng driver, ng cook, etc. And then, maayos ng trabaho nito, may malasakit pa sa mga gamit mo, sa ari-arian mo, sa negosyo mo, maging sa pamilya mo. Aba, pag ganyan, sulit ang ibinabayad mo. Kasi naman, sa ganito, unang slide, ayan, nagtayo ng bahay si engineer. Ang tungkod ng second floor, parang tangkay ng tirador. Pangalawa, ayan naman, gumawa ng hagdan, ang karpintero o ang arkitek. Paglabas mo, nandun ka na sa lababo mo ninyo. Pangatlo, ayan, sa gumawa ng CR, kailangan magtakip ka ng mukha mo kung ikaw ay pupupo. At yan, ay makikita mo sa reaksyon na agad ni ate kung nasisihan ba siya sa buhok niya. Pag ganyan, hindi ka na babalik sa mga gumawa niyan at hindi mo ire-recommenda yan. Kasi nga, hindi maayos ang trabaho. Sinabi ko po ito at napag-uusapan natin ito sapagkat isa sa mga nakapukaw ng pansin ko po sa ating narinig na ebanghelyo ay yung sinabi ng mga tao patungkol kay Kristo sa ating mabuting balita sa araw na ito. Sabi nila patungkol sa mga ginagawa ni Jesus at kay Jesus mismo. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Mas gusto ko doon sa English version sapagkat ang sabi doon, He has done all things well. Ibig sabihin, wala na ka nang hahanapin, wala kang maipipintas, walang kulang sa mga ginagawa niya. Yung sinasabing anong buti dito ng lahat ng kanyang mga ginawa, yung buti would refer sa lahat ng aspeto.
sa tibay, sa ganda, sa pagiging maasahan, sa pagiging authentic at totoo na ginagawa ni Kristo. Kumbaga ang Diyos, kung gumawa, pulito. Because God does all things well. At tulad na lamang ngayon sa ating Ebanghelyo napakinggan, na sinasabing yung lalaking bingi at tutal ay inilayo muna niya sa karamihan. Bakit? Upang mas may paramdam niya sa tao, personally ang kanyang pagmamahal. Hindi nagpapagaling ang ating Panginoong Jesus for the sake na makapagpagaling lang, makapagpasikat lang. No, may concern siya talaga sa pinapagaling niya. Nag-engage talaga siya sa pinapagaling niya. Pinaparamdam niya talaga ang pagmamahal niya. In connection with this, sinasabing hinawakan pa ito ni Kristo na pwedeng hindi naman, di ba? Kasi makapangyarihan siya, ang kanyang salita, sabihin lamang niya, nangyayari niya. Bakit hinawakan pa niya? At may parang ritual pa siyang ginawa. Ang sabi dito, lumura siya, hinawakan niya o sinuot niya ang kanyang daliri sa mga tainga nito. Hinipo ang dila nito, tumingala sa langit at nagbuntong hininga. Again, pwedeng hindi na ito gawin ng ating Panginoon eh. Ano ba itong uri ng ritual na ito? Well, pakatandaan po natin, ang kanyang pinapagaling ay bingi at total. I-emphasize natin yung pagiging bingi. Kinakailangan kahit pa paano ng binging ito na maramdaman o maintindihan kung ano yung ginagawa sa kanya. Sapagkat sa mga actions na ginawa na ito ng ating Panginoong Jesucristo maliwanag na ito'y nasa proseso ng pagbibigay ng kagalingan sa Kanya. And of course, we have here yung kumpletong kagalingang binigay sa lalaking bingi niya total. Sapagkat ang sabi dito ay, at nakarinig na siya, okay? Nawala na ang kanyang pagkautal. So dapat okay na yun eh. Dahil ang problema niya ay ang kanyang pagiging bingi at total. So solve na. And then, dinagdag pa dito na nakapagsalita na ng maliwanag ang tao. Which would normally take some time. Kasi matagal siyang bingi. Kaya kailangan ng therapy, ng matagal mo ng pagkasanay o pagiging komportable sa mga narinig sa kapaligiran. Pero ibinigay na agad ng Panginoon sa kanya ang kumpletong kagalingan. Of course, not to mention, yung mga pagkakataong nagbibigay pa rin ng kapatawaran sa kasalanan ng Panginoon kung alam niyang ito'y kailangan ng kanyang binibigay ng kagalingan. So, you see, complete package. Ganon, wala ka nang hahanapin, wala nang kulang sa pagkapagaling ng ating Panginoon, sa mga ginagawa niya, sa pag-aayos niya ng dapat iayos. Because God really does all things well. Now at least, dalawang lesson ang pupwede nating makuha mula sa katotohanan ito. Sa katotohanan maayos magtrabaho ang Diyos. God does things really well. Una ay, ang ganun din sana ang gawin natin. Ang ibigay din natin ang best natin sa mga ginagawa natin. Huwag tayong makontento sa okay na yan, ayos na yan. No. Ibigay natin ang talagang makakaya nating gawin. Meron pong expression sa Ingles na bloom where you are planted. Ang ibig sabihin, kung ihahalin tulad tayo sa halaman, wag lang daw tayong tumubo. Wag lang daw tayong mabuhay. Mamulaklak din sana tayo. Alam naman sigurado natin ang pagkakaiba at least sa itsura ng halaman na may bulaklak at sa halaman na walang bulaklak, di ba? Mas maganda, mas makaaya-aya sa paningin yung halaman na may bulaklak. At ganun din dapat ang ating buhay. Hindi tayo dapat basta mabuhay na gumagalaw at humihinga lang. Dapat tayo mabuhay ng totoong may buhay, lively, effective, inspiring, upang makapagbigay din tayo ng buhay sa iba. Hindi po tayo binuhay ng Panginoon para magparami at manggulo lamang sa napakarami at magulo ng mundong ito. May mission tayo and I believe God expects us to fulfill our mission really well. Yung hindi lang ako maging pare, hindi ka lang maging doktor, engineer, nurse, teacher, empleyado,
At yung hindi ka lang maging magulang, maging anak, maging kapatid, maging ina, maging ama, maging kaibigan, kundi yung maging mabuti at epektibo rin tayo. Sino man tayo, nasaan man tayo, ano man ang meron tayo. Remember that God told us to be perfect as He is perfect. So we should always strive and work for excellence. Besides, heaven is the best. And so I don't think heaven will also be for people who are not giving and doing their best. Secondly, kung hindi pa man maayos ang buhay natin, kung meron pa man tayong mga suliranin, kung meron pa man tayong mga dreams na gustong marating, kung meron pa man tayong mga problema sa pamilya, sa kalusugan natin, yung katotohanan ang Diyos ay nagtatrabaho ng maayos. Dapat panghawakan po natin yon at angkinin po natin na tayo rin ang ating buhay ay ayos ng Diyos. Sa lahat nga naman po na gustong iayos ng Diyos, ang buhay natin ang pinakagusto niyang iayos. Ngayon, kung hindi pa talaga ayos, so ibig sabihin, hindi pa tapos ang Diyos. May mga ginagawa at pinaplano pa ang Diyos. Maaaring, yes, indeed, sa kabila ng mga pagsisikap natin at sa kabila ng pagpapakabuti, pagdarasal natin, hindi pa rin natin makuha yung minimithi natin, yung pinagdarasal natin. But then, tandaan po natin na hindi ibig sabihin nun, hindi na i-fulfill ng Diyos ang pag-aayos na sa buhay natin. Tandaan natin na mayroong ibang paraan ng Diyos, mayroong ibang timetable ng Diyos. Basta ang mahalaga, maniwala tayo na ang lahat sa ating buhay ay iaayos ng Diyos. Sabi po sa Psalm 138 verse 8, the Lord will fulfill His promise for me. Or the Lord will fulfill His purpose for me. Paniwalaan po sana natin ito upang hindi tayo mawala ng pag-asa. Ano man ang mga naranasan nating mali, kulang, o problema pa. Hindi pa tapos ang Diyos. Iayos pa ito ng Diyos. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samuko, sapagkat anak niya, mahal niya. Alam kong di rin kinang Diyos ang samuko. Alam kong di rin kinang Diyos. Alam niya ang dahilan ng pagod ko, ng luha ko. Kung ako'y magtatapat, alam niya ang pangangailangan. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin kinang Diyos ang samuko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kami tulungan mong magtiwala sa kalooban mo, sa paraan mo at sa panahon mo. Sa mga pagkakataong nakikita at nararamdaman namin hindi maayos ang buhay namin, ang bayan namin, ang lipunang ginagalawan namin. Tulungan mo po kaming magwawala ng pag-asa na gawin pa rin ang mga dapat naming gawin. Lumaban pa rin kami, umasa pa rin kami, gawin pa rin naming magpakabuti. At umasa pa rin kami na balang araw ang lahat
sabi nga nila ay will fall into its proper places. Magkakaroon ng kahulugan ng lahat, maayos din ang lahat. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, iaayos niya ang buhay mo. Kung naayos niya ang mundo, bago pa man likhain nito, aayusin ang kayang ayusin ang buhay mo. Kung lalapit kay Jesus, sa'yo, kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noon sa una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag